Good evening to everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin natin to start to finish. And syempre, wag ninyong lilimutan na i-share ito, okay? So dumako na tayo sa ating very interesting main topic for today's video. Imbis talaga guys, nung mga nakaraang araw lang or nung September pa, usap-usapan ng ating si Mr. Spotted. Lalong-lalo na guys yung pagdawit sa kanya sa flood control project ng mga Diskaya, 'di ba? So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bongbo. So, ito na guys, watch this. Ay, nako, nakakaloka, Mare. Kasi nga kahapon, di ba, intay tayo ng intay sa update tungkol sa pagbibitaw or pagbibitiw ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero Mare, hindi yon ang pinagkaguluhan ng mga mata ng mga netizen. Ang aneka. Eto ang pinagkaguluhan nila, Mare. Anechiwa. Arjo Atayde muling nasilayan ng publiko matapos idawit ng mga Diskaya sa maanumalyang flood control project. Mare, 9 na araw na mula nang idawit na mag-asawang Curly Diskaya at Sara Diskaya ang kanyang pangalan bilang isa sa mga kongresistang tumanggap umano ng komisyon mula sa flood control projects ng Department of Works and Public Highways or DPWH. Muling nasilayan ng publiko ang aktor at Quezon City 1st District Congressman na si Arjo Atayde. Ayan, kahapon, sa kanilang sinumpaang salaysay, Mare, ay binasa nila sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry noong September 8, 2025 at binanggit ng mga Diskaya na ang pangalan na mag-amang Atayde. Kabilang na dyan syempre si Congressman Arjo Atayde. Bunsod dito, Mare, ay inulan na matinding online bashing, pambabatikos ang pamilya ng mag-ama. At lalong-lalo na, Mare, pati itong si Maine Mendoza. Agad naglabas, Mare, ng pahayag si Arjo Atayde at pinasinungalingan ang paratang laban sa kanya. Diin pa ng aktor-politician, Mare, ay hindi siya nagkaroon ng anumang transaksyon o construction sa construction company na pag-aari ni Sara at Curly. Pero nakatikim pa rin siya ng matinding pambabatikos mula sa publiko pati na ang kanyang asawa na si Maine Mendoza. Ay, ito na nga, Mare. Kahapon, ayan. Wala nga siyang ugnayan sa Diskaya, pero pinabulaanan ba niya yung ugnayan niya dun sa Wawaw? Yan ang hindi pa natin nakukuha sa kanya, Mare. Kasi 'di ba may picture nga sila na in-erase niya na yung dating kanyang if I'm not mistaken dyan sa may Kulyat. Yes, Kulyat. Quezon City. Yan yung project niya, 'di ba? Na Project 6 'yon. Parte ng Project 6, if I'm not mistaken. Correct. Diba? So, na yung 50 million ba yun? Yes, project? 50 million project. Yeah. So, kahapon nga, Mare, muling nasilayan ng publiko si Arjo nang bumoto siya para sa bagong speaker ng House of Representatives na ipapalit sa nagbitiw na si Martin Romualdez. Nagkaroon ng mga hinalang apektado at dinamdam ni Arjo ang halos araw-araw na online bashing laban sa kanila ni Maine Mendoza at sa pamilya nila. Anong dahil salita siya kahapon? Hindi, nandyan siya kahapon kasi syempre trabaho niya yan. Yes. Bukod sa pumayat ang kanyang katawan, ayun, nakita naman natin, Sino ba namang hindi masistress dahil? Sa Congress, diba? Tingnan mo yung mata. Kapansin-pansin nga, Mare, na naging matured yung itsura niya. Siyempre ba naman, no? Sino ba namang hindi mai-stress? Bigla kang in-name drop ng kung sino, kung talagang nga naman, alam mo yun, na wala ka namang ginagawang masama, idadawit ka, diba? Tapos paparatangan ka na kung ano-ano.
Ngayon ay hindi pa napapatunayan, Wala, Mare, allegation na pa rin allegation. lahat. Oo. Lahat ay pawang allegation pa At rin. hindi rin ito mananatiling hindi rin natin pwedeng sabihin na siya ay ano ba tawag dito, inosente kasi may allegation. Until proven guilty Yes. pa naman. So, Oo. kumbaga may, pwede pa rin natin ibigay sa kanya yung benefit of the doubt. Si Deputy Speaker of the House Faustino Boji de Guzman III, de Guzman D. III, ang hinalal bilang 29th Speaker of the House of Representative of the Philippines. At yan ang binoto ni Arjo Atayde kahapon. Alam mo, Mari, may nagba-viral pa nga Yung ngayon. dikla na yan, di ba, ng Isabela, if I'm not mistaken. Yes, at sinabi ni Senator Amy Marcos ay kababata niya. Talaga? Oo, sabi nga niya doon sa interview, Oo. naaawa daw siya kasi magaling daw itong itong bagong House Speaker. Oo, pero kasi sabi niya naaawa daw siya dahil sobrang bait daw nito. Ni Faustino. Faustino D. Talaga? Oo. Pero anyway, Mari, balik tayo kay Arjo Atayde. May nagva-viral ngayon sa TikTok na ipinapakita yung ipinapagawa niyang bahay na mansyon daw. Hindi ko lang matukoy. Yung ba yung chismis, parang limang bahay ba? Yun ang chismis, 5 daw. Pwede pabulaanan naman ng di ba, ng pamilya ni Yung Arjo parang Atayde. yun daw yung chismis na umiikot ngayon na parang sabay-sabay nga ba na pinagagawa. Tama ba ako? Oo, dyan daw sa Quezon City. Naman, kung totoo man yun, di ba? At saka, Mare, may isang bahay na na-feature din sa channel ni Miss Karen Davila nung na-interview niya itong si Miss Sylvia Sanchez. At pinakita nga na, na malaki talaga yung bahay na ipinapagawa. Yung facade ng bahay, napakalaki talaga, napakataas. Oo. So siguro naman, Mare, kagaya nga ng nabanggit din ni Papa O, yung mga Atayde pala, mayaman sila. Marami silang pera, may pagkukunan naman daw sila. Pero syempre, hindi maiiwasan ng publiko na pagdudahan sila, lalo na, Mare, nung binura nitong si Congressman Arjo Atayde, yung picture na nakaharap siya sa tarpaulin. Correct, 'di ba? Yun nga yung may project sa Kulyat na may, kaya nga tinatanong ko kung dininay na ba yung kasi dininay na niya pag-ugnayan sa mga diskaya. Dito sa Wawaw. Yun nga. Wawaw nga ba? Oo. Wawaw. Tapos sabi naman ni Kiko Barsaga. Ang weird naman, may Wawaw, tapos may Meow Meow. Meow. Kiko Barsaga. Uy, apakatapang talaga niya si Kiko Barsaga. Wow. Si Kiko Barsaga. Dapat yun yung natin kanina, baklitas natin Anong masasabi nyo kay Kiko Barsaga? Meow. Oo, meow. Meow. At kung nakita nyo na ngayong recaps, once again si TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, mukhang kung napapansin niyo ng mga nakaraang araw, natupad na yung kahilingan ni Mr. Spotted or ni Arjo Atayde. Dahil nga imbis na pagbibitiw nga ni Romualdez sa Kongreso ang pag-usapan, ang mas lalong naging talk of the town, guys, mas lalong pinag-usapan is yung pagdawit sa kanya ng mag-asawang Diskaya sa flood control project. Dahil isa lang naman siya sa mga nagnanakaw dito sa Pilipinas, no? Or ng kaba ng mga Pilipino. Isa lang yan sa mga nagnanakaw ng kaba ng Pilipino. And ito na nga, diba? Mukhang stress na nga yung robot niyang asawa. Bakla niya palang asawa pati siya, dahil halatang-halata nyo naman, guys, halatang-halataan nyo naman na talagang matanda, sobrang tanda, ang laki ng itinanda niya talaga, I swear. Diba? Ang laki ng kinastress niya, ang laki ng itinanda niya sa issue na to, ang laki ng immature niya, although mature na talaga yung pagmumukha niya, diba? The first place, kahit na hindi pa umuugong yung issue na yan, diba? Sino ba naman ang hindi mai-stress, diba? Pangit na nga noon, mas pumangit pa ngayon, diba? Mas dumami kulubot, diba? Siguro, hula ko, no, hindi nakakatulong to ng mahimbing ng bonggang-bongga, no? Hindi siya nakakatulong ng mahimbing, hindi siya nakakatulong ng matiwasay, kasi nga baka iniisip niya na last day niya na sa outside world. Oh my God.
Dahil baka mamaya mapasok na siya sa mga steel bars, di ba? At yun yung hawakan niya panghabang buhay, or doon na siya humawak ng panghabang buhay. Di ba? Natupad na nga yung kahilingan niya na sumikat, kaso nga lang yung pag-usapan, kaso nga lang, di ba? Sa iba namang issue siya pinag-uusapan, 'di ba? Tapos ngayon, 'di ba, nagmamalinis siya. Kaya nga siya gumagawa ng feeding program ko, no, 'di ba? Feeding program ko na para sa ganun na pag-usapan siya, 'di ba? Pag-usapan yung kabutihan niya. Pero guys, ang naaalala sa kanya ng mga tao is yung kanyang kababawan at kagaguhan na ginagawa dito sa Pilipinas, 'di ba? Na isa siya sa mga nagnanakaw ng kaba ng Pilipino. Yun yung madalas sa kanyang pag-usapan. Yun yung madalas sa pag-usapan tungkol sa kanya. Wala nang iba pang topic, okay? Wala nang iba pang issue na dapat pag-usapan dyan. Lalong-lalo na yung mga taga-QC na, di ba, kahit na ipinagtanggol pa yan ang Twitter account ni May, walang lusot yan si Mr. Spotted or si Arjo, diba? Di naman siya makakatakas at hindi naman siya makakalusot sa mga ganyang kaisuhan, diba? Hindi naman siya makakalusot sa mga ganyan nilang pa-issue ng taon, diba? Kahit anong gawin niyang pagmamalinis ko, wala na diba? Nagawa na niyan na yun na nga, Tsaka hindi naman magsasalita yung mga diskaya na or hindi siya idadawit din sa flood control project kung hindi naman talaga totoo, di ba? Or kung hindi legit yung sinasabi ng mga diskaya. So, doon pa lang mga ka-Alab Nation, di ba? Lalong-lalo na yung mga taga-QC, alam kong naguguluhan kayo at alam kong nababagabag kayo dito sa congressman ninyo na wala naman nagagawa kundi magliwaliw ng magliwaliw. Diba? Lalong-lalo na yung mga yaman nila in the first place, diba? At ito related to sa topic ko, okay? Dahil baka mamaya may mambash na naman at sabihin na hindi related to sa topic, okay? Yung mga yaman nila talagang ka-investiga talaga ng bonggang-bongga, diba? Siguro pag nadating na yun sa ganung punto, diba? Mas lalo pang na-stress. Alam niyo yung mukha ni Spotted pala, mabalik tayo sa topic nung nakikita ko yung pag-umukha niya sa TV na nagsasalita sa Congress, naghahayag siya ng kung ano-anong mabulaklak na salita, diba, na hindi naman pinapaniwalaan ng mga kongresista. Talagang stress na stress. Eto, gumaganito na nga, gumaganyan na nga yung mukha niya, diba? Ang tanda na niya, parang hindi na siya bata tingnan, parang lolo na siya tingnan, diba? Para na siyang gurang tingnan, although mukha naman talagang gurang yun, diba? Mukhang hindi naman dumaan sa pagkabata yun dahil nga sa sobrang stress na dinadanas niya dahil sa flood control project na yan, diba? Lalong-lalo na siguro hindi siya makatutulog o hindi siya talaga makakatulog dahil nga dinagit siya ng mga diskaya dito sa flood control project na ito, diba? Hindi naman magsasalita yung mga yan kung hindi naman totoo, diba? At hindi ka babangtin kung hindi ka dawit dyan, diba? Anong palalabasin mo? Gumagawa sila ng kwento, gumagawa sila ng they making up stories para lang maging famous, diba? Ganyan. Yan yung gusto mo, diba? Maging famous. Napag-uusapan ka na ngayon, kaso ang pinag-uusapan sa'yo is magnanakaw ka. Isa ka sa mga nagnanakaw ng kaba ng Pilipinas. Isa ka sa mga nagpapakasasa ng mga pinaghihirapan namin mga Pilipino, diba? Kaya dapat lang talagang makulong na yan at never na yan dapat makalaya pa, diba? Para sa ganun na pagbayaran na rin talaga kung ano talaga yung pinagagagawa niya, diba? Deep inside. Dahil nga, diba? Deserve naman din yung makulong, and syempre deserve naman din yung pagbayaran ng mga dapat niya talagang pagbayaran, diba? Dahil marami ng kasalanan yan, hindi lang sa mga Pilipino sa Pilipinas,
pati sa aming mga ADN may mga kasalanan din yung spotted na yan, di ba? Kaya kung ako sa inyo, di ba, di pa enough ang evidence na yan, imbestigahan nyo pa ng imbestigahan yung mga yaman yan, yung chopper ng kapatid niya, yung sariling bahay ng kapatid niya, yung mga ari-arian nila sa France at iba't ibang lugar, di ba? Dapat yun yung pati yung mga kotse, di ba? Pati yung nanay niya may sariling resort. So, doon pa lang, di ba? Alam na talaga. Tapos ito pa, kanina, mabalikan ko lang yung ating topic kanina. May balak talaga siyang tumakas dahil nga guilty siya. Gisang-gisa siya sa mga pinagsasabi ng ating mga or ng mga kapwa ng kongresista, di ba? May mga guilty siya sa mga pinagsasabi ng mga kongresista. Kaya may plano siya, may balak siya talagang tumakas. Di ba? May balak siyang mag-disappear. Kaso nga lang, pinigilan siya. Di ba? Pinigilan siya. And syempre, hindi siya pinalusot na kunwari iihi. Kunwari magnanumber to. Kunwari nasa CR. Di ba? Para makatakas. Tapos, di na makakabalik. Di ba? Ganyan yan dahil ako nanonood ako ng mga ganitong genre na pelikula or teleserye man lang, di ba? Na yung Apprentice or yung ano ba tawag dito? Yung ini-interrogate is talagang tatakas talaga, di ba? Kaso pinipigilan lang talaga ng mga kapwa niya, kongresista or ng mga attorney, di ba? Attorney kumbaga na tumakas o takasan sila ng isang initial spotted. At yun na ngayon nangyari, pinigilan siyang tumakas at buti na nga lang at hindi siya nagpapamiglas, kundi talaga, naku, diba, wag ninyong hahayaan na makawala yan, diba? Kasi para din yan sa mga Pilipino na talagang kailangan talaga ng hustisya at kailangan talaga may managot na sa batas. Diba? Kailangan na talaga nilang managot, kailangan na talaga nilang makulong at pagbayaran ang mga kung ano-ano man nilang kung ano-ano mga kasalanan nila, lalong-lalo na yung mga pagnanakaw nila dito sa ating mga Pilipino, sa kaban nating mga Pilipino. Dapat tayo ang nagpapakasasa sa ating pinaghihirapan. Diba? Tayo yung nagpapakasasa sa ating mga pinagtatrabahuan. Tayo yung namamasyal, tayo yung nagaganito, nagagaganyan. Diba? Tapos yan, nagpa 5-star hotel, nagsa-chopper, diba? Pumupunta kung saan nagsa-shopping, diba? Ngayon, diba? Walwal pa more. Tingnan natin kung makapag-walwal pa yan dahil sobrang stress na yan. September pa yung nabalitaan kong huling mukha ni Spotted na mukha ng matanda. Ano na kayang mukha niya ngayon? Mas over pa kaya sa mukha niya ng September na talagang talagang idinawit siya ng mga diskaya sa blood control project, di ba? Dahil hindi naman siya talaga idadawit o hindi naman talaga sasama yung pangalan niya kung hindi naman siya talaga kung hindi naman talaga sa kasali, di ba? So, isinali talaga yan kasi nga ano yan, kasi nga kasali yan and syempre dawit na yan, di ba? Alam mo, damay na to, di ba? Hindi anong palagay niya sa amin, kami lang, di ba? Kasabot din namin kayo, damay na to, di ba? Kung makukulong kami, makukulong din kayo, di ba? Lalong-lalo na yung Spotted na yan. Tingnan lang natin kung makapag-walwal pa yan, makapag-bar pa yan, makapag-beach pa yan, makapasyal pa yan sa abroad, di ba? Na mayat-maya namamasyal sa abroad, taon-taon namamasyal sa abroad, or buwan-buwan ng taon namamasyal sa abroad, di ba? Ngayon hindi mo na magawa yan kasi nga proven guilty ka na, di ba? Guilty plea ka na. So hindi na siya na-proven guilty plea, okay? Guilty na siya, talagang hinihintay na lang talaga ang hahatol sa kanya ng bonggang-bongga at talagang hinihintay na lang natin yan mga ka-ADN. Grabe, diba?
hindi natin talaga pababayaan yan. Imbis na yung pagbitaw talaga nito gumawa isang pag-usapan na siya yung pinag-usapan, talk of the town. Diba? Siya mismo yung pinag-usapan o talk of the world. Diba? Siya mismo yung pinag-uusapan ng bawat sulok ng social media. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Diba siya mismo yung pinag-uusapan, siya mismo yung laman ng social media, siya mismo yan. Kaya sorry na lang Mr. Spotted, ha, dahil good luck na lang sa'yo, magpakasaya ka na lang dito sa mga nalalabi mong oras sa outside world, dahil baka mamaya yung mga nakukulit mo sandali dito, maigil mo na lang gamit sa kulungan. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Just don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify ng aking mga susunod pang i-upload na mga videos. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching.